hindi, 2 taon na rin yung ating Pangulo. Kasi ako, it's my own opinion talagang parang nagsisisi ako kasi, di ba, dumadating tayo sa point na parang yung mga Duterte nagiging kontrabida sa administrasyon na ito. Which is, alam naman nating lahat na unity team yan eh. Pero mabalik tayo dun sa sinabi mo, sabi mo nagsisisi ka. So, aminado ka na sinasabi mo, parang nabudol ka, ganun. Hindi, to be honest, paano nabudol ako? Kasi, di ba, kita naman natin. Sir, nung kasagsagan kasi ng eleksyon, saka rin naman sa sumuporta sa unity team, di ba? Oo, yan naman talaga yung pinaniniwalaan ko eh. Kaya nga sinuportahan ko yung tambalang Marcos Duterte. Kasi alam naman natin, yung popularidad ng mga mga politiko na ito, kasi ni Tatay Digong, tsaka ni Apple na kayo. So, yun talaga yung pinili ko. At hanggang ngayon naman, nananatili tayo na sumusuporta sa akin. Pero ngayon kasi, siyempre, alam naman natin yan eh. Baka mga ate, ngayon, alam naman natin eh, kumbaga, nagkaroon na talaga ng hiwalayan eh. Di ba? So kahit sabihin natin na, kumbaga, yung iba nagsasabi buo pa yung unity, yung iba naman nagsasabi wala na, sira na. Pero para sa akin, it's my own opinion wala na, sira na talaga. Para sa iyo, sir, Paano mo naman nasabi nung wala? Kasi siyempre, kapit mo nga konti, teke, para marinig ng Ako, bagay, base sa'yo yun, no? Kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong prinsipyo, kanya tayong paniniwala at dignidad kung sino sinusuporta natin. Kasi nabanggit mo, wala na sa unity yun para sa'yo. So, respetuhin kita dyan. Pero tinatanong mo ba ako na wala na para sa akin yung unity team o ano ba yung status ko ngayon? Sino sinusuporta ako? Oo, sir, sino ba? Ako, para sa akin, sinusuportahan ko talaga dito sa ngayon para sa taong bayan. Kasi hindi ako meron akong advocacy na labanan yung fake news. 'Di ba? Kasi hangga't hindi natin napapatunayan kabayan na isang bagay binibintang pa lang natin, parang hindi naman maganda na tayo bilang influencer sabihin natin ito ba yung balita na to ay totoo. Ano papakita natin, 'di ba? Pero yung bugso ng damdamin ng bawat individual, okay 'yun. May palabas at may pakita sa mga kababayan natin. Pero pero ito sir sa loob, 2 taon na rin yung ating Pangulo. Kasi ako, it's my own opinion talagang parang nagsisisi ako kasi, di ba, dumadating tayo sa point na parang yung mga Duterte nagiging kontrabida sa administrasyon na ito. Which is, alam naman nating lahat na unity team yan eh. Kaya, tsaka unang-una, sa kaalaman ho ninyo sir, sa totoo lang, sila naman talaga ang nanligaw kay Sara, 'di ba? Para makipag. Ako sir, to be honest Duterte ako bago ako naging Marcos, pero titingnan natin, parang lumalabas ngayon, parang nagiging kontrabida itong mga Duterte sa administrasyon na ito. Para ho sa inyo sir, 'di ba? Naging supporters din kayo niyan dati. Oo, kasi ako nag-umpisa naman talaga ako, binablog ko talaga si Apple Lakay So, syempre, yung legacy ni Apple Lakay talagang gusto ko ipaalam yung the other side of the story. So, syempre, tumakbo bilang kandidato Pangulo ng Pilipinas ay anak niya, sino pa susuportahan ko? Pero mabalik tayo dun sa sinabi mo, sabi mo nagsisisi ka. So, aminado ka na sinasabi mo, parang nabudol ka, ganun. Hindi, to be honest, paano nabudol ako? Kasi, di ba, kita naman natin. Hindi kasi alam mo sir, sa totoo lang, tagal ko na nahimik Pero nung nakita ko na parang nagiging kontrabida ang mga Duterte, parang tika lang. Alam naman nating lahat na nung bago bumaba si Duterte, ang laki ng ratings yun Kakaibang presidente na yan, na bago man lang bumaba sa pagkapangulo, ay na-idolize ng taong bayan. At hanggang sa ngayon, sa mga kalye survey, makikita naman natin sa mga kalye survey. Diba? Ako sir, to be honest, di ako naniniwala sa mga kalye survey ng ilang mga vlogger ginabanatan si Digong. Kasi ako mismo, nandun ako sa reality, ako mismo nakita ko sa Baclaran, Pasay at kung saan-saan pang mga lugar na yung tao talaga dismayado kay Marcos. Bilang ano ho masasabi nyo? Gaya na sinasabi mo, yung sumuporta ka kay Marcos dahil sa mga Duterte, kanya-kanyang paniniwala tayo. So, ibig sabihin nun, gaya ng sinasabi ko mula kaganina, kaya tayo sumuporta dahil sa ligasiya ni Tatay Digong. Dahil ang Vice President niya, anak ni Tatay Digong. Tapos ako naman, bilang anak ni Apple Lakay si Pangulong Ferdinand Marcos, sinusuportahan ko. Pero yung sinasabi natin na nagsisisi, ako para sa akin hindi ako nagsisisi. Kasi mula umpisa na nag-vlog ako, ang kinakampanya ko ay Marcos Duterte. At ngayon, kung magsisisi ako at sabihin ko na mali yung napili ko,
paano na lang yung mga individual, yung mga subscribers at followers ko na teka, dinala mo ako dito, tapos dinala mo ako kay Bongbong Marcos, dinala mo ako kay BP Sara, tapos ngayon sasabihin mo parang nagsisisi ako. So, eto lang yan kabayan, sabihin ko sa'yo. Pangulong Duterte nakatapos ng termino niya. So bakit hindi natin pagbigyan mo na si Pangulong Bongbong Marcos na makatapos naman ng termino niya? Eh, sinasabi mo, lumalabas na parang kontrabida si mga Duterte. Sino ba nagpapalabas niyan? Eh di mga kapwa, mga influencers na mga nakasama natin doon sa Uniteam. Di sir, alam naman natin sir na ayan alam naman, kahit kayo alam nyo yan kung saan nagsimula yan eh. Ako talaga sa nakita ko nagsimula yan doon sa confidential fund. Kasi parang, di ba, iniipit nila eh. Hanggang sa si Sara Duterte, hindi, sige, hinayaan na. Then after that, sino nang iipit? Sino ba nang iipit? Nakita mo ba nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos against kay Sara? Ang problema kasi dyan sir, hindi nga siya nagsasalita. Yun nga yung problema eh. Di ba, pinsan niya yan. Tapos siyempre under niya yan kasi ano lang yan, house speaker lang yan eh. Tapos paano yun? Alam niya naman na si Sara talaga yung team niya, yung bakit nahayaan. Gusto mo bang ipamukha sa akin na parang si Pangulong Bongbong Marcos walang isang salita, yung parang pinangungunahan siya ng ibang tao. Yun. Hindi naman pwedeng ganun. Kasi syempre kanya-kanyang karakteristik yan. So kung ano yung karakteristik ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin pwede ikumpara yung kay Pangulong Duterte. Kung strong personality si Pangulong Duterte, ay kung wala si Pangulong Marcos nun, sa ibang paraan niya naman ipapakita yung pagtatrabaho niya. Pero yung sinasabi natin na ako, hindi ako bulag-bulagan. Alam ko na mayroong mga kakulangan. Pero ang para sa akin lang, sa advocacy ko, is mamulat ang taong bayan. Sino ba ayaw ng bagong Pilipinas? Diba? O tanungin ko kayo, sino sa inyo ayaw ng bagong Pilipinas? Ito sir lahat naman, kaya nga natin binoto eh. Alam nyo ba kung bakit ko binoto yan si Marcos? Ito talaga, to be honest Sabi ko nung nagkakalye-survey ako, nakita ko nun eh. Kasi siyempre bilang isang Pilipino, nag-observe din ako kung ano ba bakit ibubuto ko yung si Marcos. Kaya nagkalye-survey kami nun, isa din ako sa nagkalye-survey. Tanong ko sir, bakit niyo ibubuto si President Bongbong Marcos? Sabi ng iba, to continuity ng Duterte administration. Yung lahat na mga ginawa ng Duterte. Pangalawa, baka daw maging katulad ng ama na magaling daw ang ginawa. Pero ngayon, nagtatanong kami, after 2 years na panunungkulan ni President, ang mga tao dismayado. Ang layo daw sa ama ng kanyang panunungkulan. Kaya nga, maraming nga nagsasabi na si President Bongbong ay bumaba na lamang. Yun ang haka-haka lamang naman. So, ano po para sa inyo? Ako, para sa akin, imulat din natin yung mata natin. Na doon sa mga kakulangan na yun, malay naman natin napupunuan sa ibang paraan. Gaya ng mga proyekto na sinasabi mo, continuity. Ito, tingnan nyo yan, katulad ng reclamation na yan. Yung reclamation na yan, kanino ba nagsimula yan? Kay Pangulong Duterte, hindi ba itinutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos? Itong Dolomite Beach na to, wala pa naman Dolomite Beach, nagawa na to ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, napagawa ni Pangulong Duterte itong Dolomite Beach na to, ba't pinasarado ba? Patuloy pa naman tong pinapaayos ng pamahalaan at administrasyong Marcos. Pero ako, ikaw kabayan, yun ano mo yung opinion mo yan? At base sa sinabi mo, nakakapagtanong ka, ako mas gusto ko yung opinion ng mga kababayan natin, mailabas nila. Pero para sa akin, hanggat mga walang ebidensya katulad niya na sinasabi nyo na Pangulong Bongbong Marcos ay sunod-sunuran sa mga kung sino-sino mga tao, ay hanggat hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang bumibira sa mga Duterte, mananatili ako, ang suporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang yun. At hindi ako loyalista ng mga Duterte, hindi ako loyalista ng mga Marcos, loyalista ako ng bayan natin. Kasi lagi ko sinasabi, di ba, kailangan ang pinaglalaban natin ay yung bayan natin. Sila ang inyong maaasahan, may balitang totoo sa bayan. Mga kwentong hango sa tunay na buhay, galing sa kanila mismo ang salaysay. Bagong makabayan na mamahayag, maka-Diyos, makatao, makabayan lahat. Yan ang mga vloggers ng bayan, maghahatid ng katotohanan at hindi puro